So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about humility makes us true servants, and our scripture is all about uh, excuse, excuse me, John chapter 13 verse 15 to 17. So, NI version, I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will bless if you do them. So, sa ASND version naman po, binigyan ko kayo ng halimbawa para gawin din ninyo ang ginagawa ko sa inyo. Tandaan ninyo, walang alipin na mas dakila kaysa sa kanyang amo, at walang sino mang sugo na mas dakila kaysa sa mga nagsugo sa kanya. Ngayon na alam ninyo ang mga bagay na ito, pagpapalain kayo kung isasagawa ninyo ang mga ito. So, dadako na tayo sa ating tungkol saan nga ba tong verse na ito. So, yung mga verse na ito is naglalarawan ng kababaang loob at paglilingkod ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang mga paa. So, ipinapakita rito ni Jesus ang kanyang pagpapakumbaba bilang isang halimbawa para sa atin. So, walang sino man ang higit sa ibang tao at ang tunay na kalwalatian ay nasa paglilingkod sa iba. So, ipinangako niya na ang mga tumatalima sa kanyang halimbawa ay pagpapalain. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus demonstrate humility. So, ipinapakita ni Jesus ang perpektong halimbawa ng kababaang loob sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo na isang gawain ng alipin. So, second is Jesus eliminates all our excuses. So, sa kanyang halimbawa, inalis ni Jesus ang anumang dahilan para hindi maglingkod kung siya mismo na Diyos ay nagpakababa. Wala tayong dahilan upang hindi gawin ito. So, last teaching is Jesus blesses His followers. So, pinapangako ni Jesus na ang mga sumusunod sa kanyang halimbawa ng kababaang loob at paglilingkod ay pagpapalain. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is be humble and do not grumble. So, sundin ang halimbawa ni Kristo na maglingkod ng may kababaang loob ng walang reklamo o pag-aalinlangan. So, second is be a follower without making excuses. So, huwag maghanap ng dahilan para hindi maglingkod. Sa halip, tularan si Kristo sa pagiging handang tumulo. So, last application is be blessed by imitating Jesus Christ. So, yung pagpapala ng Panginoon ay dumarating na sa mga tapat na sumusunod at nagtutulad sa kanyang kababaang loob at paglilingkod. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can we imitate Christ's humility and servant-like attitude. So, para sa akin, upang tularan ng kababaang loob ni Kristo, dapat tayong maging handang maglingkod sa iba ng walang pag-aalilangan o paghihintay ng kapalit. So, ang pagiging tunay na lingkod ay nangangahulugang pagturi sa kapwa bilang mas mahalaga kaysa sa ating sarili. Gaya ng itinuro ni Jesus, maaaring tayong magsimula sa maliliit na bagay, tumutulong sa mga gawain, maging maalalahanin sa kapwa, at tumugon sa mga pangangailangan ng iba. So, syempre, dapat din nating alisin ang anumang pag-iisip ng karapatan o entitlement. Ang halimbawa na si Kristo ay nagpapakita na kahit siya ay Diyos, pinili niyang magpakumbaba at maglingkod. Kung si Jesus mismo ay nagpapakita ng gantong klaseng kababaang loob, tayo rin ay dapat handang sumunod sa kanyang yapak bilang mga lingkod na walang dahilan upang hindi magbigay ng pagmamahal at malasakit sa iba.